Padaba FM 106.1. Padaba FM 106.1. Padaba. Siraw sa buhay. Ang programang sa indung madadangog sarong paid broadcast. An anuman natataramon, issue o opinyon kan gabos na mga nasa likod kan programang ini daing paninimbagan an manehamiento asin mga empleyados kan estasyon na ini. Samahan at makinig sa mga salita ng Diyos na ihahatid sa atin ngayong umaga ni Pastor Joper Apolonio sa programang Reformed Presbyterian and Covenanters in the Philippines. Good morning po sa gabos po na nakikinig po ng Padaba Station 106.1. Good morning din po sa mga nag-aantabay or nakikinig ho ng Reformed Presbyterian Church and Covenanters. Muli po, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jofer Apolonio po. Okay? So sa umagang po ito, bali po magpapatuloy ho tayo ng ating mga topic, no? But anyway ho, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Ama, muli po kami po'y nagpapasalamat po sa iyong habag, sa iyong grasya na ibinigay mo po sa bawat isa, O Ama. Kaya Ama, sa oras na ito, ako po'y humihingi ng patnubay at tulong po, Ama, na tulungan mo po ako na makapagbigay po ng aral ng naayon po sa iyong kalooban. At lalong-lalo, Ama, pinapanalangin ko po ang mga nakikinig na alam ko po, Ama, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang most sovereign above all. Kaya Ama, ikaw po ang masusunod, ikaw po ang magbibigay ng kaligtasan sa mga oras na ito, Ama. Ama, hinihingi ko po na sa iyong patnubay sa pamagitan po ng banal na Espiritu, Ama, tulungan mo po ang nakikinig. Naway ho, maalis po sila doon sa mga nagtuturong siksik-liglig at umaapaw. Nasabi po ng iyong bugtong na anak, "In me, you have peace, but in this world, you have many tribulation." So Father, maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay sa mga oras na ito. In Christ's name we pray. Amen. The Miserable Dregs of Self by J.C. Philpott. Accepted in the Beloved, Ephesians 1, verse 6. We are ever looking for something in self to make ourselves acceptable to God. We are often sadly cast down and discouraged when we cannot find in ourselves that holiness, that obedience, that calm submission to the will of God, the serenity of soul, that spirituality, that heavenly mindedness, which we believe to be acceptable in God's sight. Our crooked tempers, our fretful, peevish minds, our rebellious thoughts, our coldness and barrenness, our alienation from good, our headlong proneness to evil, with the daily feeling that we get no better, but rather worse, makes us think that God views us just as we view ourselves. And this brings on great darkness of mind and bondage of spirit until we seem to lose sight of our acceptance in Christ and get into the miserable dregs of self, almost ready to quarrel with God because we are so vile and only get worse as we get older. Now, the more we get into these dregs of self, and the more we keep looking at the dreadful scenes of wreck and ruin which our heart presents to daily view,
the farther do we get from the grace of the gospel, and the more do we lose sight of the only ground of our acceptance with God. It is in the beloved that we are accepted, and not for any good works, good words, good thoughts, good hearts, or good intentions of our own. If our acceptance with God depended on anything in ourselves, we would have to believe we might be children of God today and children of the devil tomorrow. What, then, is to keep us from sinking altogether into despair without hope or help? Why, a knowledge of our acceptance in the beloved, independent of everything in us, good or bad. And you are complete in Him. Colossians 2, verse 10. This Puritan devotional has been brought to you by Grace Gems, a treasury of ageless sovereign grace writings. Please visit our website at www.gracegems.org, where you can browse and freely download thousands of choice books, sermons, and quotes, along with select audio messages. No donations accepted. Thank you. Okay, muli po, magandang umaga po sa lahat ho ng nakikinig ho ng Padaba Station, no? Sa mga nag-aantabay po muli ng Reformed Presbyterian Church and Covenanters, good morning po sa Indugabos, ano? Good morning, Tabi. Okay. So, good morning po, ano? Muli. Good morning ho sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, no? Sa lahat ng tagapakinig at sa lahat ng aking kapatid sa pananampalataya, good morning po. Huwag po tayong madadala ho sa mga turong siksik, liglig at umaapaw. Nagtuturong yayaman ka pag nandun ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus para yumaman ka. It's contrary, no? Huwag ho tayong sabihin ng aking mga kapatid sa pananampalataya, Pastor, kasi yung ibang relihiyon, sabi, nandun pumunta sila doon kasi pinagpapala daw. Ibig sabihin, gumaganda ang buhay. Hindi naman masama gumanda ang buhay, no? Ang problema, pinagpapala, which means nagiging materialistic, nagiging worldly, kumbaga, no? So, imbis na purihin ng Diyos, magbigay kapurihan ang kanilang ginagawa sa araw-araw, ang nangyayari tuloy ay they are the servant of sin. No? Sineserve nila si Satan. No? But anyways, yung katuruan na pag lumapit ka kay Jesus, gaganda ang iyong buhay, it's contrary to the gospel. Yan po ay kabaliktaran ho ng itinuturo ng Biblia. No? Contrary ho yan sa sinasabi ng Bible. Lalo nang tinuturo ni Christ. Nung nandito si Christ, 2,000 years ago, sabi niya, kung gusto mong sumama sa akin, kung gusto mong sumunod sa akin, you will be persecuted. At saka isang promise niya, in Him, you have peace, no? But in this world, mga kapatid, we have tribulation. Hindi niya sinabing, in Him, you have wealth. No? Hindi niya sabing, sa Kanya, tayo yayaman. Sabi niya, in Him, you have peace. Only peace. No? But in this world, we have many tribulations. Kaya ho, yung lahat ho ng kabaliktaran ay masama. Lahat ho ng kabaliktaran ay kay Satanas po yan, no? Sa pamagitan ho ng mga naglilingkod sa gobyerno, no? Naglilingkod sa gobyerno. Lahat ho ng kurap, kabaliktaran ng tinuturo ng Biblia. No? Kabaliktaran po yan. Sabi ho, lalo na sa pagpapamalakad ho ng pamilya, no? Sa pagpapamalakad ho ng pamilya, sabi ho ng Bible, no? He shall rule over you. Sabi ng Panginoong Diyos kay Adan, ay kay Eva, He shall rule over you. Ibig sabihin ho, kapatid, ang lalaki po ang magro-rule sa loob ng bahay. Ganon din po sa government, no? Sa Old Testament, di ka po makakakita ng babaeng nagro-rule sa government.
Sa New Testament, wala ka rin pong makikitang hari na babae o nagpapalakad ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? It is contrary to the Bible. No? The man, ang lalaki po ang nagtatayong sa pamilya, ang lalaki po ang nagtatayong haligi, tatay, hindi po ang nanay. Pag nagtayo na ang babae sa pamilya na siya ang tatay at nanay, siya na ang magsusuot ng pantalon, ay kabaliktaran na po yan. Magsama-sama na yan pati ng mga satanista. No? Magsama-sama. So wag ho kayong magpapadala sa mga nangangaral ng mga siksik, liglig, umaapaw. At saka lalo na po, magpabautismo kayo para kayong maligtas. Ang baptism po cannot save. Sabi ni Jonah, salvation is of the Lord. Kung baptism ang nagliligtas, ibaptize natin lahat ng tao para maligtas. No? Ang baptism is only an ordinance of the church. It does not save you. Okay, so mga kapatid, tayo po ay pumunta ho sa ating topic. Yan po ay patalastas lamang. No? Napakaganda ho ng programa ni yung sinundan natin, si Manong Edwin, no? Napakagandang punto niya doon sa mga maralitang Pilipino, But hindi ho lahat ng maralita, hindi ho lahat ng pobre ay pure ang puso. No? So, pero napakaganda ng kanyang topic, napakaganda ng kanyang program. But anyways, tungkol yun sa tao, but let's make sure na tinatakil niya yung dapat na mga mangyari. Okay. So, yung topic ho natin ngayon, ipagpapatuloy ho natin yung, kasi it's very late na, ipapatuloy natin yung topic ho natin noong nakaraang Saturday, no? Alam ko po, ineri ko po sa inyo, na sabi ko po sa inyo, magtuturo ako ng baptism. Ngayon, ang gagawin natin, hahatiin natin yung oras natin. Ipagpapatuloy natin ito, yung napag-aralan natin nung Sunday, at magtuturo po tayo ng baptism. Ngayon, October 3, no? Kung sino man po ang may akala sa kanilang isip, no? Tama mang akala yan o maling akala, text ho kayo 0919-679-6068. 0919-679-6068. 0919-679-6068. Okay, yung topic po natin, bali po, limited atonement, no? Pinangaral ko sa inyo ng ilang linggo na, ilang Sabado na, sabi ko po sa inyo, ang kaligtasan ay limitado. No? Nung Saturday, binigay ko sa inyo yung mga objection sa limited atonement. Yung objection, ibig sabihin yung kumukontra sa doktrinang ang kaligtasan ay limitado. No? Natakil ho natin yung 1 John 4, chapter 4, verse 42, yung babaeng Samaritana, at pati rin po yung John pala 4:42, at saka yung 1 John 2:2. No? So ngayon, alamin natin kasi marami ho ring mga ngaral ang nalilito no? Akala nila si Jesus ay naligtas. Akala nila si Jesus ay pumunta rito para iligtas ang buong tao, no? Para bang he is trying to save, no? Gusto niyang i-save pero hindi niya kayang i-save. Ano mo yung ganung kwento? Okay? So, yung notion nila, yung belief, ang nagiging mukha tuloy ganito. Si Christ pumunta sa sanlibutan trying to save. Gusto niyang i-save ang buong tao pero hindi niya kayang gawin yun. Yaon, no? Hindi niya kayang gawin. Gusto niyang i-save yun, pero hindi niya kayang gawin. Ganun ang kanilang prinsipyo ng kanilang doktrina. No? Pag ganun po, wala pong consistency yan. Hindi po yan tuloy-tuloy. No? Lalo na po, no? Ito yung tanong lang naman dyan, no? Kung si Christ namatay sa lahat, para sa lahat, natural, lahat ng tao ay maliligtas, di ba? So, first of all, let us open our Bible, no? Chapter 4. Ulitin po natin yung topic natin. Let us make a wide discussion about this, no? I-discuss natin ito ng mas malawak. Chapter 4, John chapter 4, verse 42. John chapter 4, verse 42. And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior
of the world. The Savior of the world. Okay. Sabi ko po sa inyo kanina, baliho ang kaligtasan ay limitado. Pero ho, makikita mo natin, binabasa natin, Savior of the world si Christ. So, paano nangyari? Di ba? Para bang nagturo ako ng election, ang binabasa ko ay ang chapter 9 ng Book of Romans. Di ba? Okay. So, yung world po ba dyan, ang ibig po bang sabihin buong tao? Ang world po ba dyan, sa John 4:42, ang ibig sabihin ba ay buong tao? Ibig sabihin, whole human race. The whole human race. Ibig sabihin ho, lahat ng ipinanganak or nabuhay or mabubuhay pa sa balat ng lupa. No? Yung ba yung nagre-represent ba dyan sa world? Kung ang tanong mo, sabihin natin tama yung kanilang notion. Sabihin ho natin na tama po sila, na namatay si Christ sa lahat, sa buong tao. Kasi, ayan naman nga, di ba? Nakalagay naman kasi dyan, pastor Savior of the world Sabihin natin tama yon, no? Sabihin lang natin tama. Now, let us compare this in John 17. Pwede basahin dyan, Brad, ano? Okay, John 17 verse 9. Sa Tagalog, Brad. Makibasa nga, Brad Marlo. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat siya'y iyo. Okay. So yun yung prayer ni Christ, no? Kung babasahin ho natin sa una, verse 1, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all the flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou givest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. Verse 8, For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. Ito yung binasa ni ating kapatid si Brad Marlo. I pray for them. I pray not, take note this word, I pray not for the world. Do you see? Yung prayer ni Christ from the beginning, doon sa verse 1 ng chapter 17, ang tinuturo niya ay yung binigay lang ng Ama, yun lang yung ipinapanalangin niya. Kaya sabi niya sa verse 9, I pray for them. I pray not for the world. Hindi daw siya nananalangin sa sanlibutan. Therefore, kung yung word na sinasabi sa John 42 ay ang sanlibutan, ang buong sanlibutan, buong tao, si Christ ay Savior of the world, no? Therefore, kapatid, hindi niya ipinapanalangin ang sanlibutan. So ano na ang nangyari sa verses? Sa dalawang verses, nag-away na. Nag-away na. No? Alam natin, lahat ng masusing nag-aaral ng salita ng Diyos at tawag doon, Saliksik. Nagsasaliksik at saka yung honest na nag-aaral ng banal na kasulatan, alam po nila na hindi po nag-aaway-away ang verses. Hindi po nag-aaway-away ang libro ng Bible. Hindi po nag-aaway-away ang verses ng Biblia. Hindi nagkukontradict. Okay? So ano ngayon yung problema? Ano yung problema ngayon?
kung Savior of the world, ang tinutukoy sa John 42 ay ang sanlibutan, paano po itong hindi niya ay pinapanalangin ang sanlibutan? Sabi niya, I pray for them. Yung them, yung binigay lang ng Ama. Ang problema po, yung them mismo nasa loob ng world. So matotal equals po walang idinadalangin si Christ. Kung lang po, kung ang intention mo sa world, iniisip mo lagi buong sanlibutan, ganun ang mangyayari ng iyong isip. Ganun ang mangyayari ng iyong isip. No? Ang problema sa pagkabasa ng world, iniisip mo kaagad sanlibutan, buong sanlibutan, yung pagkabasa mo na world, I pray for them. I pray not for the world. Do you say, hindi naman nananalangin si Christ sa sanlibutan? So paano, saan diyang anggulo maliligtas ang tao kung hindi pinapanalangin ng ating tagapagligtas ang sanlibutan? Walang maliligtas, di ba? Kung ganun ang iyong konsepto ng isip, sasabihin mo, ay hindi pastor, kasi sinabi naman dyan kasi I pray for them eh. Yun na nga po, yung them, yung sila, kasama doon sa world, di ba? Di ba? Huwag mo sabihing hindi kasama. Huwag mo sabihing may another world din sila. To think, no? Yung pag inisip po natin na Jesus died for all human race is absurd. It is absurd. No? At yan po ay contrary sa tinuturo ng Bible. Hindi lang ho porkit may nabasa kang whole world, lalo na sa John 2:2, ang ibig sabihin na He is the Savior of the world. You must think, you must interpret this with the divine intervention of God. Ang problema sa mga ngaral ngayon, reason theology, no knowledge of, wala ho silang knowledge that came from God. That's why kung ano yung nakalagay sa Bible, ganun lang. Ang problema, nagtataka ako, bakit walang nagtuturo sa Genesis 6, 5:6 ba yung sinasabi natin, ang Diyos ay hindi nagre-repent. Pero doon sa Genesis, God repented. O, di ba? O. Sabihin mo, oo nga pastor, pero hindi naman ganun kasi eh. Hindi naman ganun kasi eh, di ba? Yun na nga. We know, alam natin na God does not repent. No? God does not repent. Di ba? So, ang mangyayari ho ngayon, hindi ho ng eksaktong nakasulat dyan sa Bible, hindi ho ganun ang ibig sabihin. No? You must, kailangan mo ho i-interpret yan with historical. Historical. Kung anong meron doon, anong meron noon. Ano ba ang sinasabi doon? Bakit nasabi ditong ganito? No? Huwag mong isipin yung sa atin kasi hindi naman sinulat yung Bible nung 2016 lang. No? Lalong hindi naman nabuo yung original manuscript ngayon lang. So we must interpret this according to the knowledge of history. No? Sabihin, pastor, oo nga, sige sabihin natin tamang ganun. Okay, ganito. So paano natin malalaman yung totoong relihiyon? Siyempre, doon sa unang century, kung anong tinuro ng mga apostol, lalo na ang tinuro ng mga apostolic father. Kaya nga bumabalik tayo sa mga decree nila sa mga confession of faith nila para malaman natin kung ano ang belief nila. No? Huwag kang gumawa ng bagong Bible kasi hindi naman nagbago ang Bible. Pag gumawa ka ng bagong turo, gumawa ka ng sarili mong Bible. Siksik, liglig, umaapaw. Intindihin mo kung ano sinasabi ng siksik, liglig, umaapaw. In context, not in literal interpretation. If I ask you, kung akong magbibigay sa'yo, then make this your own interpretation that Jesus Christ does not pray to the world. Walang maliligtas. Jesus Christ does not pray to the world. Di ba? Kasi ang interpretasyon natin ng world, buong mundo. Buong tao. That's difficult. Ito pa yung napakadelikado. No? But let us go back to our main topic. So ano po ang nangyari dyan sa John 4? Nung sinabi ni Christ dyan na hindi naman pinapanalangin yung sanlibutan. Kaya po hindi po lahat ng world ibig sabihin ay buong sanlibutan, no? There are 8 times, no? 8 times na iba't iba ang meaning ng salitang world sa New Testament. 8 ang ibig sabihin diyan, no?
yung word na world, sa Bicol siguro, yung word na world, yung salitang sanlibutan sa bagong tipan, hindi po lahat ibig sabihin ay buong mundo. Tatandaan mo yan, mga nangangaral. Hindi po. No? Hindi po. Kasi kung ganyan ang sinasabi mo, i-explain mo sa akin itong sinasabi sa 17:9 that Jesus did not pray to the world. Do you see? So mayroong separation. Mayroon pong laging nasiseparate them in world. No? Alalahanin mo napunta si Christ, hindi nang kaganya, hindi, yung prayer niya, dahil hindi sa kanyang kalooban, bago sa kalooban ng Ama. So kung anong binigay ng Ama, yun lang yung ililigtas. You know? Kaya wag ka nang mangarap na pag ikaw ay nabaptize, no? Pag ikaw ay magpabaptize, ligtas ka. Hindi ho ang nakakapagligtas ang baptism. Sabi ho ng iba, kung ang repentance daw ay essential for salvation, yung baptism daw is essential for salvation. Ang galing. No? Repentance is not an ordinance of the church, but baptism is an ordinance of the church. There are two ordinances of the church. Kung gusto mo, mag-Roman Catholic ka, 7 sacraments, 7 ordinance ng church. No? Pero sa totoong Protestante, sa totoong Reformation, 2 ang ordinance ng church. Ordinance of Lord's Supper and ordinance of the baptism. Kasama bang repentance? Hindi. No? Itatapik ho natin yan next Saturday, no? But ngayon, hatiin, as I promise, hatiin natin yung topic natin ngayon, no? Okay. So, Pastor, paano yan? Explain mo tamang kung sinasabi mong yung world dan sa John 4:42 hindi buong mundo, i-explain mo sa amin kung ano ibig sabihin niyan. Yes po, no? Salamat po. Kung ganun ang iyong iniisip, no? Ito po, no? Let us try to explain this in true interpretation of the Bible. Let us try. John 4:42. First of all, no? Bago po intiro, kayo po tatabi basahon, aning sasabi na Savior. Okay. Sino bang Savior? Si Christ. Read verse 39. And many of Samaritans. Ito, take word of the note, many. Many. The preposition of the text were limited. Dito pa lang sa verse 39, limited na. Hindi naman sinabing, and all of the Samaritan believe. It was limited in the verse 39. Limitado na po sa verse 39. Kaya yung world is limited then. No? Limitado din po sa verse 42. Because verse 39, and many of Samaritans. Do you say, alam mo kung saan itong pinapangaral? Sa bayan ng mga Samaritano. No? Hindi naman sinabi sa verse 39, all of the Samaritan believe, then you can assume that the word world ay the whole world. Di ba? Pwede mong i-assume sa iyong sarili na ang salitang world dyan ay ang ibig sabihin ay buong mundo. Pero hindi ka makakapag-assume. Alam mo kung bakit? Nililimitahan ka ng verse 39. And many of Samaritans, hindi namang sinabing all of the Samaritans, but many of the Samaritans believe. Let's continue reading. Samaritans of the city believe on him for the saying of the woman. Take note of this first woman. The saying of this woman. Ano yung woman na yun? Yung babaeng saan? Babaeng Samaritana, of course. Yung nasaan siya? Yung nandun saan? Sa balo ng? Okay. So, verse 40. So, when the Samaritans came unto him, they besought him that he should tarry with them, and he abode there 2 days. Ito yung pinakamaganda. And said unto the woman, now we believe not because of thy saying. Ano yun? Sinong tinuturo ng isang babaeng ito? Yung another woman. Yung unang babae sa verse 39. Hindi kami naniniwala. Bikolon ta. Diri nga kami naniniwala dahil sa sinasabi sinin na nga na babae. Naniniwala nga kami dahil na, no? For we have heard him ourselves. No? Narinig namin siya.
Hindi mo yung sobrang ano nila, sobrang tawag na sobrang pag may darating sa Manila, ano ba 'yon? Yes, maugmahon, ano ba 'yon? Yung excited, no? Excited yung mga Samaritana. For we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Do you see that? Kung gaano ka excited, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit excited sila? Ang akala kasi ng Samaritans, wala silang kaligtasan, kaya nga iba-iba ang kanilang mga Diyos, no? Tatandaan mo, nung panahon ni Christ, nung sinusulat nung sinusulat ni Apostol Juan, tatandaan mo mga ngaral, nung panahon na ito, si Christ ay isang Hudyo. Sabi sa verse 9, Jew have no dealings with the Samaritans. Verse 9, Jew have no dealings with the Samaritans. The last sentence of verse 9, Jew have no dealings with the Samaritans. Okay? Kaya nung nalaman ng mga Samaritana, uy, may kaligtasan pala kami. Akala namin ang Misaya ay para sa Hudyo lang. Pero nakikita mo, naniniwala kami sa isang Hudyo. Pero sabi noon, ang Hudyo ay walang labot o walang pakialam sa Gentiles. Kaya sinabi ng babae, He is the Savior of the world. Pero hindi intensyon ng babaeng Samaritana na ang ibig niya sabihin ay buong mundo. Ang ibig niya sabihin, iba't ibang klaseng nasyon, mga pinili ng Diyos. Hintil ka man or Hudyo, the Savior of the world. Ganun ang ibig sabihin. No? Ganun ang ibig sabihin lang nun. Hindi intensyon ng babaeng Samaritana na sabihin niya na buong mundo. Kung buong mundo, kasama ba dito si Isaac? Ay si Esau? Sasabihin mo hindi kasi si ano naman kasi talaga papuntang impyerno paano si Cain, kasama rin ba? Si Paroa, si Hitler, kasama rin ba? Sabihin mong hindi. O paano mo? Kaya nalilito ako sa mga modernong turo. Sinasabi niya lang namatay si Christ para sa lahat, tapos pag tinanong mo lahat ng tao papuntang langit, hindi. Ano ba yun? No? Sabi mo namatay si Christ para sa lahat, tapos sasabihin mo, yung kasunod na sagot mo, lahat ng, pag tinanong mo ulit, lahat ng tao papuntang sa langit, ang sasagot sa'yo, hindi. Ano? No? Pumunta si Christ trying to save us alone? Gusto niyang i-save tayo? Hindi po. Pumunta si Christ, nag-accomplish ng kaligtasan. Kaya sumigaw siya dun sa kalangitan, It is finished, Father. Kasi tapos na. Binayaran niya na ang kasalanan na ibinigay or yung kasalanan ng tao na ibinigay ng Ama sa Kanya. Yung binasa natin kanina, di ba? Napakalinaw lang naman no? Okay, in verse 39, yun na yung many Samaritans, no? Okay. So, yung world ho dyan, hindi po ibig sabihin ay buong mundo. Ang ibig sabihin ng babaeng Samaritana, pati rin ang mundo ng hintil. No? Alam natin yan eh. Alam ko, naiintindihan mo ako. Ang kaso, ang problema mo, no? Pag ikaw nakinig sa akin, isa kang pastor, pag ikaw nakinig ka sa akin at inaral mo ang aral ko, na hindi mo alam kasi natural man ka, ang alam mo is yung natural na pagkakaintindi ng sarili mong isip, pagka ito sinunod mo, mawawalan ka ng flock, no? Mawawalan ka ng mga tagasunod mo, hindi tagasunod ni Christ yan, kasi kung tagasunod yan ni Christ, my sheep heard my voice and they followed me. Sabi ni Christ. Ang tupa ko nakikinig sa akin ay kilala ko siya at ako ay kilala nila at yan ay susunod sa akin. No? Hindi yan tagasunod ni Christ. Tagasunod mo yan, I'm sure. Siksik-liglig, umaapaw, magbigay pa kayo. Alam mo, pinoprocess na yan eh. Darating ang panahon na ibebenta ang salita ng Diyos. Ibebenta ang salita ng Diyos. I will explain that sa mga susunod na Saturday. 2 Peter. They will make merchandise of you. They will make merchandise of you. No? Sasabihin mo sa pulpito, sa Diyos ang kapurihan, ang pera ninyo sa akin. Di ba? No? Wala na po itong patumpik-tumpik. No? Since nanganganib din po ako sa aking trabaho, baka mawalan na ako, hindi na ako makapasok sa LGU. No? Kasi nagkakaroon ng balasahan. Kaya po,
I'm sure kung ganito ang decree ng Diyos sa akin, yung order sa akin na ako'y manatiling or 100% na maging isang pastor, I will do that. No? So, kasi sa Kanya tayo hihingi ng lagi ng gabay. Okay? So, pagka nag 100% tayo, I'm sure madadagdagan ng oras dito sa Padaba 106.1. No? Okay. So, isang John 4:42 pa lang tayo. Kakaunti ng oras, no? So, ibig sabihin kapatid, no? Hindi ho ibig sabihin. Kasi ho, pag in-insist mo uli, pagka pinilit mo uli, sinasabi mong yung world dyan ay buong tao, no? Ipapabasa ko sa yung 1 John. Basahin mo nga, pakibasa nga Brad Marlon. 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse 19. Verse 19. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y bayan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kaniya at na totoo. Okay. So, Englishin ko po ano? And we know that we are of God. And we know that we are of God. And the whole world lieth in wickedness. Whole world. Nang kagaya ng whole world sa John 2:2. Okay? And we know that we are of God. And the whole world lieth in wickedness. Kung ini-insist mo pa rin, kung ipinipilit mo na ang world ay ang buong mundo, sabi ho ng verse 19 sa 1 John, and we know that we are of us. Ibig sabihin, kagaya ng I pray for them, I pray not for the world, di ba? Kagaya ito no? Magkaparehas yung dalawa. I pray for them, I pray not for the world. Ito rin, sabi dito, and we know that we are of God. Kagaya ng them. Ang problema nan, I'm not praying for the world. Sabi din dito, and the whole world lieth in the wickedness. No? And the whole world lieth in the wickedness. Ang problema na naman uli, yung sinasabi dito na, and we know that we are of God, nandun din kasama ng sanlibutan. Kung sinasabi mong lahat, buong lahat, ito yung meaning. Lahat ng tao ay lieth in the wickedness. Mawawalang kahulugan yung, and we know that we are of God. Okay? So yun po yung problema, no? Now, at least na-explain ko sa inyo kasi ito po yung number 1. Ito po yung number 1 ng pambato sa limited atonement. No? John 4:42 at saka po 1 John 2:2. 1 John 2:2. Next topic natin 1 John 2:2. The whole world, no? Libro kan unang Juan. Siguro kung tanay na Yan to. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Okay, yan. Sasabihin ng nakikinig sa atin, o yan pastor, napakaliwanag. Whole world. No? Sabi ho dito, yung English po kasi perpetuation, ibig sabihin kabayaran. No? The other meaning niyan is kabayaran. No? And He is the perpetuation for our sins. Ibig sabihin kabayaran. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Paano yan, pastor? Explain mo nga sa amin yan. Oo nga, ano? Oh. Sabi dyan, whole world eh. Oo nga, ano? Ay, aray, ang sakit. Nasaktan ako. Ganun ba yun? Hindi po ganyan. No? Ibig ba sabihin, nililimitahan namin? Hindi po. Mamaya babasahin ko sa inyo kung bakit. No? Ibig ba sabihin, kinukontra namin ito? Hindi rin po. Ito po ay inaayon namin sa understanding ng history ng simbahan at na history ng Bible at saka ibang verses na nagsasabing parehas ng ganito. Okay? Hindi po namin ito binibigyan na ng ganito lang meaning. Okay? Tatandaan mo, hindi po nag-away-away ang verses. Okay? Okay. So, kung ipalagay natin uli na whole world, ang tinutukoy ay ang buong tao, whole world, buong human race, no? Buong human race.
let us magbukas na tayo ng another Bible, book of the Bible. Matthew chapter 25 verse 31 to 34. Matthew 25, 31 to 19, 31 to 34. Okay. Pwede mo basahin, Brad? Nakuha mo na? Okay. Sa libro po kan Mateo, chapter 25, verse 31 and 34. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukudin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Okay, thank you, Brad. Okay. So ito po, no? When the Son of Man shall come in His glory and all His angels, makikita mo napakaliwanag, no? Mayroong dalawang klase. Anong klase? Sheep at saka goat. Sheep at saka goat. Kung halimbawa, ang notion mo, ang belief mo, yun ang paniniwala mo sa 1 John 2:2 na si Christ ay namatay, perpetuation para sa buong mundo, etong verses na ito, hindi na po ito totoo. Ang mabuti nito, tanggalin natin sa Bible. No? Tanggalin natin sa Bible kasi ito hindi na totoo. Lalong-lalo na ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi mismo nito. No? Siya ang nagsabi nito eh. Pagbalik ko, the Son of Man shall come in His glory and all the holy angels with Him. Then shall He set upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nation, and He shall separate them one from another as, ayan, nakikita mo? Separate them from one to another, a sheep and a goat. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left hand. At sabi sa verse 41, then shall He say unto them on the left hand, yung mga goat, depart from me, ye cursed, into everlasting, prepared for the devils and his angel. Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angel. Kung halimbawa, tama ang paniniwala mo na si Christ ay namatay para sa lahat, sasabihin ko sa iyo, wala nang papuntang impyerno. Itong sinasabi dito sa verse 41 ng Matthew 25 verse 41, hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Alam mo kung bakit? Papatunayan ko sa iyo. 2 Corinthians 5:14-15. 2 Corinthians 5:14 to 15. So, okay, ito yon. For the love of Christ constrained us, because we thus judge, that if one died for all, tatandaan mo itong salita, that if one died for all, kung yung all na naman uli dyan, iniisip mo buong tao sa sanlibutan, yung nabuhay at saka yung mabubuhay pa, makikita mo ang error mo. Then we're all dead. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them, and rose again. Do you see? Kung ang notion mo sa John 2:2, ang belief mo si Christ namatay para sa lahat. Para sa lahat. Saka sabi nun, hindi lang sa amin, bago sa buong mundo. Sige, paniwalaan mo yung buong mundo kung anong ibig mong sabihin, kung buong tao, no?
Ba't papaunahan na kita? Baka mawalan tayo kasi ng oras. Papaunahan kita. Yung whole world po dyan, hindi po ibig sabihin buong tao sa sanlibutan. Bagkos, buong elect of God. Sa iba't ibang klaseng nasyon. Okay? Kaya sinabi niyang whole world. Alam mo kung bakit? Yung nagsasalita si John, Hudyo. Sabi niya, He is perpetuation for our sins. Our sins. Our. Sa mga Hudyo, not ours only. Not ours only, sabi niya. Again, tinutukoy niya yung mga Hudyo. At ang kasunod niya, sinabi niya, and also for the sins of the whole world. Ang tinutukoy niya, ang world, ang mundo ng mga hintil. Okay? Okay? Kagaya ng Samaritans, yung babaeng Samaritana. Yung babaeng Samaritana, kagaya ng babaeng Samaritana, kaya sinabi niya, sabi niya sa mga apostol, so not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white and all ready to harvest. Anong sabi niya sa mga apostol? Sabi ngayon ninyo, 4 months pa nga bago mag-anihan. Pero tingnan ninyo, buksan ninyo ang iyong mga mata. Pwede nang anihin. Hinog na. No? Siyempre, kung ako ang apostol na kasama doon ni Christ, magtataka ako. Kung may nakikita ko akong isang igos na pwedeng anihin, ano ba yan? Hilaw na hilaw pa. Sabi ni Christ, pwede na anihin? Di ba? Oh, ano ang tinutukoy ni Christ? Ano ang tinutukoy niya anihin? Ang Gentiles, the Samaritan woman, the world of the Samaritans. Ang ganun ang tinutukoy niya. Okay? So, let us make clear this, okay? Okay, so 1 John 2:2. Sabi dito sa 1 John 2:2, ganun kanina, then let us kinumpare natin sa 2 Corinthians 4, chapter 5, verse 14 to 15. Kung namatay si Christ, namatay ho si Christ para sa lahat. Sabi dito, if one died for all, okay, sabihin natin yung notion mo tama, yung paniniwala mo tama, si Christ namatay para sa lahat, yung all. Yung all na naman kasi iniisip mo, buong tao na naman no? Pero, paunahan uli kita, no? Yung all dyan, lahat ng pinili ng Diyos or yung church ni Christ na kanyang iniligtas. No? Kagaya ng sinabi sa Matthew 25, yung sheep, yung goat, prepared na nga yun eh. No? Yung goat, yung mga goat, prepared na yun, papuntang impyerno. Mag-aral ka ng decrees of God, malalaman mo yun. Okay. One died for all. No? One died for all. If Christ died for all, then, anong sabi sa verse 15? He died for all. Of course, yes. No? That we should live not henceforth unto themselves, but unto Him which died for them. Kung si Christ ho, namatay para sa lahat. No? Lahat po tayo ay mamamatay kay Christ. At lahat ay mamumuhay sa pamamagitan ni Christ. Ibig sabihin, dapat lahat ng tao ay born again. Kasi ang definition mo ng all ay lahat ng tao. Ang problema, hindi ganun ang nangyayari. Patunayan ko pa sa iyo, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kung lahat ng tao ay namatay si Christ, sa lahat ng tao na mamumuhay dito sa sanlibutan, lahat ba ng tao ay new creature? Naging new creature ba ang lahat ng tao? Hindi. Ultimo nga sa sarili mong pamilya, iba't ibang klase kayong sekta. May Baptist, may Oneness. No? Ibig sabihin, iba't ibang klase. Alam mo kung bakit? Because we are not all born again. Hindi ho lahat ay naging new creature. Ibig sabihin, hindi lahat, yung all dyan sa verse 14 and 15, hindi ibig sabihin ay buong mundo, bagos all means elected by God before the foundation of the world. I will read it again. Chapter 25 ng Matthew, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye, blessed of my Father. Ibig sabihin yung binigay ng Ama. Inherit the kingdom of God. Prepared, tandaan mo itong salita, prepared for you from the foundation of the world. Sino ang hindi naniniwala sa predestination? Sino ang hindi naniniwala sa election? You are a liar. No? Sabi ng Bible, ang mga ganitong mga bulaang propeta, ito ay lalabas. May mga ngaral na ipapangaral na sila ay bulaang propeta, that they will make merchandise of you. No? Ilaladlad.
Ipapakita na na sila ay magkakaroon ng merchandise, ibebenta ang salita ng Diyos. Hindi ba yan nangyayari ngayon? Hindi ba yan nangyayari ngayon? Ha? Hindi ba yan nangyayari ngayon? Tithes, offering, etc., etc. No? Hindi lang 2, 3, 4 na donasyon. Mayroon pang isang 10%. Oh my dear friend, 10% is not for us. It is from the Levites only. Okay? So therefore, kapatid, if yung all na sinasabi mong all ay buong tao, tingnan mo, walang papuntang impyerno. No? Hindi naman lahat sinabi, kung lahat, sa verse 17, therefore if any man be in Christ, kung lahat namatay, sabi dito, one died for all, and then died, and that he died for all, napakalinaw no? Kung si Christ namatay para sa lahat ng buong tao, sabi sa verse 17, dapat nawala na yung pagan life, yung mga paganisin natin mga buhay, pero nakikita mo marami pa rin lumuluhod sa pare. Marami pa rin lumuluhod sa mga santo. Because why? Not all are new creature. Hindi lahat ay bagong nilalang. No? Maraming nananalangin kay Mary na hindi naman naiintindihan ni Mary. Nananalangin ng Bicol, Tagalog, English, tapos si Mary Aramaic words, Greek words ang naiintindihan. No? Oh Lord, if this is your will, then so be it. No? Sabi ko nga ho, pag ako naging 100% pastor, full pastor, there will be much more heresy na, lilitaw itong mga heresy na ito. No? Lilitaw ang mga heresy. Lilitaw. Magkakaroon ng bagong reformation sa bulan. Hindi lang sa bulan na sana, no? But for the Philippines. Dami kasing wicked ng Pilipinas, no? Kagaya niyan, no? Kagaya niyan. Alam mo kung bakit hindi born again lahat, no? Halimbawa, pag nagtatrabaho ka o kaya halimbawa nandun ka sa private na sa pribado, no? Nagsasama-sama yung mga kapare-parehas ang kulay. Kasi alam mo kung bakit? Para hindi malaman kung ano ang kulay niya. Okay? Kaya nga ililipat ka doon sa ibang departamento no? Ililipat ka sa ibang departamento para hindi ka makaalam ng kanilang mabubuting gawa na sabi ni Satanas para sa kanila ay mabubuting gawa. Na priniparar kang Diyos before the foundation of the world na sila ay papuntang impyerno. Preferred for the devil and for themselves. For their own distraction. Okay. So, I'm sorry to announce you again, my dear friend and brethren in Jesus Christ, na hindi yata tayo makakapagtakil ng baptism. Okay? But anyway, kung hindi tayo makakapagtakil, I'm sure next Saturday, baka makapagtakil na tayo. Now, sa John 2:2, bigyan natin ng tamang interpretasyon yung John 2:2. Okay? But for the sake of truth. Now, let us compare John 2:2 sa kanya mismong sa 1 John, sa sulat mismo ng Juan, Apostol Juan, sa John, the Gospel of John, chapter 11, verse 51 to 52. Mayroon pa tayong kaunting oras no? And this spake he not of himself, but being a high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. Anong nasyon? Sinong priest? High priest? Sino po yon? Si Caiaphas. Okay, sabi niya that Jesus died for that nation. Anong nation? Israel. Okay? Israel. Verse 52. And not for that nation only. Take note this word. And not for that nation only. Ano nang tinutukoy niya? Hindi lang ang Israel, bagkus ang alin, but that also he should gather together in one children of God that were scattered abroad. Anong ibig niya sabihin? The world of Gentiles. Okay? Kaya yung John 2:2, alam naman sinulat ni Juan ito, ni Apostol Juan, tapos sinulat niya yung 1 John, magkalaban yung dalawa. Hindi yata bobo ang ating mga apostol. Ang bobo yung problema ang nagbabasa. No? At nagpapaliwanag. Yun yung bobo.
Ang apostol hindi. Sinulat niya itong John 2:2, tapos sinulat niya itong Gospel ni Christ sa John chapter 11 verse 51 and 52. Sabi niya, Jesus should die for that nation, the nation of Israel. It is of course, yes, totoo 'yan. No? Dahil sa John 3, at tingnan natin sa John 3. Para makorek itong mga maling akala ng karamihan. John 3 verse 16, for God so loved the world. Ayan. Ang mindset ni Nicodemus, ang kausap niya dito kapatid si Nicodemus, no? Ang kausap niya si Nicodemus. Ang alam ni Nicodemus, kasi isa siyang Pharisees, tagapagturo sa bayan ng Hudyo, ang alam ni Nicodemus, ang Misayang darating, ang ililigtas ay ang bayan lang ng Israel. Ibig sabihin ang mga Hudyo lang. Kaya kinokorek ni Christ ang kanyang isip na hindi Nicodemus. For God so loved the world, sabi ni Christ. Hindi Nicodemus. Alam ni Christ kasi ang isip ni Nicodemus. Nicodemus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ganon ang sinabi ni Christ kay Nicodemus. Nicodemus, mali ang iyong iniisip. Ang kaligtasan hindi lang sa mga Hudyo, bagkus saan? Sa bayan din ng Hintil. Sa bayan din ng Hintil. Naway ho, nagbigay ho tayo ng kalinawan, no? Sa mga nagtuturong reason theology. Hindi po ako nagmamalaki, no? Hindi po ako nagmamalaki. Huwag niyo po akong sabihin nagmamalaki. Kaya nga po kami nandito to give reformation, no? Nawa, hindi naman po sinasabi na umanib kayo sa amin. Hindi po ganon. Manatili kang ganyan. Kung United Pentecostal Church ka, kung Pentecostal ka, kung Baptist ka, manatili ka dyan. No? Manatili ka kung ano ka. Ang baguhin mo ang iyong turo. Maawa ka sa tao, isa kang sinungaling. Maawa ka sa tao. Preach them the truth. Ituro mo sa kanilang katotohanan. Hindi ang sarili mong doktrina, ang ibig mo lang sabihin, ang ibig ang gusto mo. Maawa ka at huwag mong pirakan, huwag mong kwartahan ang tao. God does not need your money. He is the creator of this world. He is the creator. He does not need money. But the church need some donation for the church. But hindi ho actual. Mayroon ng tithes, mayroon pang offering, mayroon pang ganito, mayroon pang ganito. Wow! Wow! Eh kasi naman pastor, yung tithes naman kayo nandun sa Bible. Opo, si Satanas nandyan din sa Bible. No? Ang ibig ko sabihin, intindihin po ninyo. Intindihin po ninyo. No? Kaya po hindi ako nagbabate eh. Alam niyo kung hindi ako nagbabate. I am not here to please you. I am not here na sabihin ko sa inyo, tanggapin ninyo ang aking turo. I know from the beginning na ano? That you will hate us because you are from the world and I am not of this world. No? Hindi po kami dito para tanggapin ang aming turo or kaya pakinggan ninyo kami o kaya sundin ninyo kami. No? Nandito kami para magbigay ng warning para pag nandun ka sa pintuan ng Hades, sa pintuan ng impyerno, you will remember that I, someone that sent by God to preach you the true teaching of the Bible. And you had done nothing. Wala kang ginawa. At wala kang ginawa. So let us, mga kapatid, no? Brother in Christ, let us pray for them na naway matagpuan po nila ang katotohanan. Hindi po ito cliche, hindi po ito soft opera na nakikita ninyo sa TV. No? To entertain man, to give entertainment to man. Na-entertain ko kayo? Hindi po kami nandito para entertain or palakpakan ninyo. Nandito ako para umiyak ka at humingi ng tawad sa Diyos na alam mo ikaw ay isang makasalanan.
Repent therefore of your sins. Come to Christ, everybody. Come. The hour of salvation is now. Hindi po bukas ang kaligtasan. Ngayon, mga kapatid. Kaya, ang sino man ang maniwala sa Kanya ay maliligtas. Sabi ng tagapakinig, nalilito ako sa iyo, pastor. Sabi mo kanina, hindi pwedeng whosoever. No? But kapatid, sabi ko nga sa iyo, no? Sa bagay ho, yung pagkain ng matatanda, hindi po pwede ipakain sa bata. So let us pray. Samahan niyo po ako. Let us pray. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Ama, muli po nagpapasalamat po ako sa iyong dakilang gabay po, sa iyong dakilang pangalan. Ama, tulungan mo po kami lagi. Ingatan mo po kami lagi, Ama. Alam ko po na wala pong nangyayari ito po sa sanlibutan na hindi mo po alam, na hindi mo pinayagan. Lahat po alam mo, lahat po inordain mo, in-order mo po na mangyari. Kaya muli po, Ama, nagpapasalamat po ako sa iyong kaligtasan na binigay mo po sa bawat isa na nakikinig ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Ama. Hindi ko po alam mabigkas kung paano ko makapagpasalamat. But Ama, thank you. Thank you so much na kami po iyong niligtas before the foundation of the world. Kaya Ama, maraming salamat po. Kami po yung nagpapasalamat sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, muli po sa mga nakinig ho, maraming salamat po sa ating Diyos na lumikha. Ano? Hindi po ako magpapasalamat sa inyo. Mayroon po tayong mamayang Bible study po sa Zone 3. Kung may oras po kayo, alas 7 po ng gabi. Katapat po yan ng Hanier Building. Katabi ng ni Mr. Dr. Laguda, gym. Okay? So, God bless all. 1203 to 1805, 50 million Christians died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why salvation is by faith. Inyong napakinggan ang mga mahahalagang salita ng Diyos dito sa programang Reformed, Presbyterian, and Covenanters in the Philippines. Kayo po ay aming inaanyayahan na muling makinig sa susunod na Sabado sa kaparehong oras at himpilan para sa inyong suwestyon at mga katanungan o sa gustong magpa-Bible Home Study. Maaari kayong tumawag o mag-text sa mobile number 0919-6796-068. Bisitahin din ang kanilang Facebook account na Solemn League and Covenant. Ang kanilang chapel ay matatagpuan sa Barangay San Ramon at Barangay San Vicente, Bulan, Sorsogon. At ang kanilang Bible study schedule ay tuwing araw ng Martes at Biyernes sa ganap na alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At worship service tuwing araw ng Linggo, alas 8 ng umaga. Reformed, Presbyterian, and Covenanters in the Philippines. Dito sa Padaba 106.1. 600 years of martyred saints
that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome's sweet lie. With 106.1